Si Mary ay nabuhay para sa kanyang pamilya. Ang kanyang asawa, si John, ang kanyang sandigan, laging matatatag at sumusuporta. Ang kanilang dalawang anak, sina Lily at Tom, ang ilaw ng kanyang buhay. Si Lily, na may nakahawang tawa, at si Tom na may mapag-isip na kalikasan, ay pumuno ng kanilang tahanan ng saya. Pinahalagahan ni Mary ang bawat sandali, bawat yakap, bawat pagsasalusalo. Hindi perpekto ang buhay, ngunit kanila ito, at ito ay maganda. Isang ordinaryong hapon, nakaramdam si Mary ng kakaibang pagkahilo. Mabilis itong lumipas, ngunit isang binhi ng pag-aalala ang naitanim. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik ang pagkahilo. Mas malakas na ngayon, kasama ang matinding sakit sa kanyang dibdib. Takot, malamig at hindi pamilyar ang sumunggab sa kanyang puso. Hindi lang ito pagod o isang lumilipas na trangkaso. Parang, malala ito. Kinumpirma ng pagbisita sa doktor ang mga kinatatakutan ni Mary. Malungkot ang resulta, hindi tiyak ang hinaharap. Pakiramdam ni Mary ay parang nawala ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang una niyang naisip ay hindi ang kanyang sarili, kundi ang kanyang pamilya. Paano niya kaya sasabihin sa kanila? Ang takot sa kanilang mga mata, ang pag-aalala na nakaukit sa mukha ni John, hindi niya kayang maging sanhi ng kanilang sakit. Kaya, gumawa ng desisyon si Mary, isang desisyon na bunga ng pagmamahal, ngunit pinapatakbo ng takot. Itatago niya ang kanyang sakit. Proprotektahan niya ang kanyang pamilya mula sa sakit kahit gaano katagal niya kaya. Ito ay isang mabigat na pasanin, ngunit determinado si Mary na dalhin ito para sa kanila. Nagpatuloy ang buhay, ngunit isang anino ang bumabalot sa mundo ni Mary. Ang pagkahilo ay naging madalas na bisita. Ang sakit ay isang palagiang kasama. Tinago niya ang kanyang mga sintomas, pinalalabas na stress o pagod lang. Napansin ni John ang kanyang maputlang kutis, ang kanyang madaling pagkapagod, ngunit laging may dahilan si Mary, isang nakakapagpanatag na ngiti na nagtatakip sa kanyang panloob na kaguluhan. Pinahalagahan niya ang bawat sandali kasama ang kanyang mga anak. Nagbabasa ng dagdag na kwento sa oras ng pagtulog, nagluluto ng kanilang paboritong cookies, isinasaulo ang bawat detalye. Ang tawa at saya na dala nila ay tila mapait. May bahid ng kaalaman na ang mga sandaling ito ay panandalian. Si Mary ay nabubuhay sa isang kasinungalingan. Ngunit ito ay isang kasinungalingan na itinayo sa pagmamahal, isang desperadong pagtatangka na protektahan ang kanyang pamilya mula sa hindi maiiwasan. Dumating ang hindi maiiwasan sa isang araw na nagsimula tulad natin. Natumba si Mary habang naghahanda ng almusal, sa wakas ay natapos na ang pagkukunwari. Ang takot na maingat niyang itinago sa kanyang puso ay pinakawalan sa mga sigaw ng kanyang mga anak, ang tunay na takot sa mga mata ni John. Sa malamig na silid ng ospital, napapaligiran ng tunog ng mga makina, sa wakas ay inamin ni Mary ang kanyang lihim. Ang katotohanan, na sinabi ng nanginginig ang mga labi, ay bumigat sa hangin. Malayang umagos ang mga luha, mga pagsisisi na binubulong ng mahina. Maikli na lang ang oras ni Mary, ang kanyang katawan ay sinira ng sakit na pilit niyang itinago. Habang humihinga si Mary ng kanyang huling hininga, napapaligiran ng pamilyang minahal niya ng labis, isang katotohanan ang naging malinaw. Ang pag-ibig ay umuunlad sa katapatan, sa mga pinagsasaluhang luha at takot. Sa pagsisikap na protektahan ang kanyang pamilya mula sa sakit, hindi sinasadyang ninakawan sila ni Mary ng pagkakataong harapin ito ng magkakasama. Napahalagahan ang mahalagang oras na natitira sa kanila. Sa huli, ang pinakadakilang gawa ng pagmamahal ay hindi ang pagprotekta sa mga mahal sa buhay mula sa bagyo, kundi ang pagsabay sa kanila sa pagharap dito.